Pangalawang bahagi. Ang pamilya ng tao ay ginawang mas mababa ng kaunti kaysa sa mga anghel. Gayunpaman, ang mga nabuhay sa lupa at nakipagkasundo sa Diyos ay dumaan sa isang karanasan na maging ang mga anghel ay nagnanais na tingnan. Mga Pedro 1:12. Ang kanilang karanasan sa kaalaman tungkol sa mapagsakripisyo sa sarili na pag-ibig ng Diyos ay magbibigay sa kanila ng isang espesyal na lugar sa mundo. At akong si Juan ay nakita ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa Diyos mula sa langit, na inihanda gaya ng isang kasintahang babae na pinalamutian para sa kaniyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, "Narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya ay mananahan sa kanila. At sila ay magiging kaniyang bayan, at ang Diyos din ay sasa kanila, at magiging kanilang Diyos." Apokalipsis 21:2-3. Kaniyang ginawa ang lupa sa pamamagitan ng kaniyang kapangyarihan. Kaniyang itinatag ang sanglibutan sa pamamagitan ng kaniyang karunungan at iniladlad ang langit sa pamamagitan ng kaniyang mabuting paghuhusga. Jeremiah 10:12. Sapagkat sa kanya tayo nabubuhay at kumikilos at meron tayong pagkatao. Gawa 17:28. Ang sansinukob, ang lupa, at lahat ng nabubuhay na nilalang sa lupa ay hindi nabuhay ng hiwalay sa Diyos. Ang ating tagapaglikha ay hindi nagtayo ng ating mundo. Paikuting ito pataas na parang relo. At pagkatapos ay hayaan itong gumana ng mag-isa nang walang anumang karagdagang ilalagay. Ang Diyos ay patuloy na itinataguyod ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan, sapagkat at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Hebreo 1:3, Colosas 1:17. Kung ikaw ay may hawak na baso ng tubig sa iyong kanang kamay at nagpa siyang ihulog ito, kailangan mo bang gamitin ang iyong kaliwang kamay upang pilitin ang iyong kanang kamay na ihulog ito? Sinasabi sa atin ng Diyos, "Ang aking kamay naman ang naglagay ng patibayan ng lupa, at ang aking kanang kamay ang siyang nagpalawak ng langit." Pagka ako'y tumawag sa kanila, sila'y tumindig na magkakasama. Isaiah 48:13. Ang isipin na ang Diyos ay isang maninira ay ituring na hindi mahalaga ang kanyang posisyon bilang tagapagtaguyod ng paglikha. Hindi kailangan ng Diyos na aktibong magwasak para maganap ang pagkawasak. Bilang isang halimbawa, sa pagkawasak ng Sodoma at Gomora, nakikita ng isang karaniwang interpretasyon ang Diyos na lumilikha ng apoy at asupre para sa layuning sirain ang kanyang hinahawakan o itinataguyod. Ang larawang ito ng Diyos bilang maninira ay naglalagay sa kanya na salungat sa kanyang sarili tulad ng salungat ka sa iyong sarili kung ginamit mo ang iyong kaliwang kamay upang pilitin ang iyong kanang kamay na ihulog ang baso ng tubig. Ang Diyos upang mangwasak ay nangangailangan lang na bumitaw siya. Gayunpaman, mahalagang maunawaan na hindi niya kailanman ginagawa ito nang may pagnanais na maganap ang kamatayan o pagkawasak. Hinahayaan lamang ng Diyos dahil siya ay pag-ibig, at ang pag-ibig ay nangangailangan ng tunay na kalayaan. Ibinigay ng Diyos ang isang tao o isang bansa nang may pag-aatubili at may matinding kalungkutan. Paanong pababayaan kita, Ephraim? Paanong itatakwil kita, Israel? Paanong gagawin kitang parang Adma? Paanong ilalagay kitang parang Zeboim? Ang aking puso ay nabagbag sa loob ko. Ang aking mga habag ay nangagalab. Oseas 11:40. Binanggit ni Jesus ang mga salitang ito ng panaghoy tungkol sa Jerusalem. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinusugo sa kanya. Makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak, na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kaniyang mga pakpak, ay ayaw kayo.
Narito, ang inyong bahay ay iniiwan sa inyong wasak. Matthew 23:37-38. Sapagkat ang anak ng tao ay hindi na parito upang sirain ang buhay ng mga tao, kundi upang iligtas sila. Lucas 9:56. Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kaniyang kamay. Sa araw-araw ay nagbabadya ng pananalita at sa gabi-gabi ay nagpapakilala ng kaalaman. Walang pananalita o wika man, kung saan ang kanilang tinig ay hindi marinig. Awit 19:1-3. Ang Diyos ay nagsasalita sa lahat ng tao sa pamamagitan ng kanyang nilikha. Walang sino man ang hindi kasama sa paanyaya na matututungkol sa kanya dahil sa mga hadlang sa wika o kakulangan ng nakalimbag na salita. Itaas ang inyong mga mata sa itaas at masdan kung sino ang lumikha ng mga bagay na ito, na naglalabas ng kanilang hukbo ayon sa bilang. Kaniyang tinatawag silang lahat sa mga pangalan sa pamamagitan ng kadakilaan ng kaniyang kapangyarihan, sapagkat siya'y malakas sa kapangyarihan. Walang nagkukulang. Isaiah 40:26. Our Daily Devotional, January 30, 2025. Gatling sa Aklat ng Mga Gawa ng Banayad natin na Diyos, pahina 82-84. Pagpalain kami na mahal na kapatid sa araw na ito. Huwag mong kalimutan na ang ating Diyos ang ating tagapaglikha at tagapagtaguyod ng buhay mo. Kaya ka nabuhay at nabubuhay ngayon. Maranatha!